may tubig ang sinisisid sa patagalan ng paghinga. Sa akin kayo ay bibilib. Asan OFW? Ang dami ko pinagdaanan sa buhay. Ang hirap talaga maging breadwinner. Half of my life. Kasi, Oo, about sa group. maganda sagot ko dyan. Lahat ng mga alaga ko, ma-achieve yung goal to gain their self-confidence. Start na ba? Start na? Okay na? On cue na tayo. Or kami harap dyan, hindi kami harap. Ganito lang tayo. Dahon. Di ba? Okay, sige. Tito Boy! Mag-start na tayo. So, for today's interview, nandito sa ating, syempre, katabi natin ngayon ang Octa mentor and founder. Coach Hindi ko alam kung tatawagin ba kitang Miss o Mr. Jerwin Esguera. May mga katanungan kami sa'yo ngayon, Coach. Na syempre, sasagutin mo ng buong puso't kaluluwa. Oo naman. Charis! Oo. Ayan. So, syempre, dahil bilang isang birthday boy or girl, no? Basta yun, i-share mo sa amin ngayon kung ano yung mga life experience mo and everything. Okay. May 5 kaming katanungan para sa'yo. Unang-una, may kodigo tayo. Dahil birthday mo, ano ang wish mo para sa sarili mo? Kumbaga ano yung gusto mo pang ma-achieve, ano pa yung gusto mo mangyari sa buhay mo, sa family mo, ganyan. Siyempre, unahin ko, good health talaga para sa sarili ko. Para mapagpatuloy ko yung pagbibigay din sa pamilya ko ng kung anong needs nila. Yan, lalo na sa tatay ko, medical assistant din. And sa mga needs pa din ng mga pamangkin ko, tsaka yung iba kong kapatid. Baga ikaw talaga yung pinaka-breadwinner sa Oo, mga ako kapatid yung mo, breadwinner ganyan. talaga. Ikaw yung bumuhay. Since 16 years old ako. Napakabait. Since namatay yung mother ko nung 2003. Yan, nag-start na ako talaga magtrabaho, 16 years old ako. Maliliit pa mga kapatid ko noon. Dalaginding pa siya talaga. Maliliit Dalaginding pa sila. yan siya. Yung bunso namin noon is 4 years old lang. I think 4. Tapos yung sumunod sa akin ay 14 years old. So, mga elementary, high school, ganyan. So, ako na talaga yung tumayong magulang, nanay at Nanay, saka tatay. tatay. Since Kapatid at lahat na, no? hindi ko naman na din Pahirap. inasahan na matulungan pa ako ng aking father kasi nga nalulungkot din siya nung namatay ang nanay ko. So, ako na bilang panganay yung nagsikap para maibigay yung mga pangangailangan ng aking mga kapatid. Yun, talaga naman. Ang hirap din talaga maging breadwinner. Danas. Relate. Sobrang hirap. So, ayan. Dahil nasagot mo yung una nating question, pangalawa naman. After Taiwan, saan ang next? Saan ang next? For now kasi talagang gusto ko, bago ako mag 12 years, yan, gusto ko talaga makalipat ng iba pang bansa. Kumbaga, Siguro, cross-country. magko-cross country ako. Kasi sa Pilipinas, parang wala din ako nakikitang... Future? Oo, hindi naman sa future. Kumbaga, hindi siguro mapoprovide yung mga needs namin kung magtatrabaho na naman ako sa Pilipinas. Kasi, aminin talaga natin, napakahirap talaga din ng trabaho sa Pilipinas, lalo na yung about sa sahod din, napakababa. Parang hindi niya mako-cover lahat ng gastos or kahit anong pangangailangan namin. So, much better pa din siguro sa akin kahit matanda na ako. Gusto ko pa rin mga ibang bansa para kahit papaano may maibigay akong medyo malaki-laki ba at makaipon din. Oo, tama yan. Kasi yun naman talaga yung dream natin para sa family natin. Na maiangat sila sa mahirapan, makatulong sa mga mas bata sa atin. Ganun, di ba? So, as a breadwinner, ano naman ang pinakamahirap na naranasan mo na? Ay naku, Pwede mo siguro ang pinakamahirap, ang
pinakamahirap sa akin, yung talagang ako yung nag-provide. Provider. Na ultimo ako, tinitipid ko yung sarili ko talaga. Na kahit hindi ako kumain ng masasarap, hindi ako kumain ng ano, kahit bagong sahod ako, tinitipid ko yun para lang mabibigay ka. makaipon ba ako para sa sarili ng bahay. Kasi since bata ako, wala kami sariling bahay. Lagi walang kami iyak. palipat-lipat. Hindi ako iyak. Wala na ako sa stage na iyak kasi nga, wala na, napagod na din yung sarili Emotional, ko. Iyak, ano. wala na akong emotional damage na ano. Ay, sana all. Kaya okay na sa akin na ano. Sana bigyan pa ako ng ano, palakasan ni Lord para magampanan ko pa rin yung pagiging ano, breadwinner. Provider. Kumbaga sa ngayon kasi sarili ko, sabi ko 3 years na lang ako dito sa Taiwan. Kumbaga sarili ko naman muna yung iisipin ko. Kasi gusto ko meron din akong maipakita din sa pamilya ko na kaya ko sa sarili ko na ay nakaipon ako talaga, nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay na Tama ako lang. Tapos tsaka ako sila dadalhin dun sa pinapangarap kong bahay ba na gano'n. Oo, goods yan, goods. So, para sa'yo, ano yung nakikita mong pahinga para sa sarili mo? Kumbaga, after all this na nagtrabaho ka, ganyan-ganyan, so after 12 years or after so many, anong pahinga ang gusto mong ibigay sa sarili mo? Sa ngayon, wala. Wala ako nakikitang pahinga. Hindi ako pwedeng magpahinga. Like, hindi naman siya yung pahinga na totally wala ka ng trabaho. I mean like, kunyari, gusto mo munang mag-unwind or kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo, ganyan. Ano yung pinakapahinga mo? Maituturing mong May tuturing kong pahinga parang talaga. pagka nandun ka or kung ano kung ginagawa mo or kung nandun ka sa place na yun, napapahinga yung isip mo, yung nagkakaroon ka ng peace of mind. Ganyan. Wala. Kasi ako yung tao na ano, na hindi ako pala gimmick na masyado. Noon, oo. Pero ngayon kasi mas gusto ko talaga nagpapahinga na lang din sa room ko, sa kwarto ko. Yung literal na pahinga. As in, after work, gusto ko, pag day off ko, Tulog andun ka lang lang. ako, magpapahinga na, makahiga lang ako maghapon. Yun lang. Yung kumbaga, i-relax ko yung sarili ko na lang as in sa literal na pahinga. Hindi na ako para magpunta kung saan. Like, kasi Wala kang Yun na. hobbies na gustong gawin. Kunyari, di ba sabi mo, papahinga ka sa room mo. Hindi ka ba parang wala ka bang naiisip na gawin, magluto, or Yun, anything? siguro. Yung pahinga mo baga. Oo. Hindi, not necessarily na pahinga is, or gala is your pahinga. Diba, there are a lot of terms naman para sa pahinga natin. Parang gusto mo lang tumulalabong maghapon. Yung ganon. Parang wala. Ang hirap sagutin ng pahinga na yan. Pero literal talaga, ang pahinga ko talaga ngayon na gustong gawin. Ganun lang, yun tulog. lang talagang sa sobrang Literal na pahinga. busy kong tao din. Siyempre, di ba, with the group, at tsaka sa trabaho, gusto ko na lang talaga mag-literal na humilata na lang after work. Yeah. Magpahinga. Legit Kaya ko nga naman. na walang bangunan ng 2 days eh. Legit. Legit yun. Walang liguan, walang kain-kain Ay, totoo minsan. yan. Kasi sa sobrang pagod na rin ng katawan lupa mo, ganyan. Gusto mo lang. Gusto mo nang i-relax din yung katawan mo, isipan mo na wala kang iniintindi na ano. Ganun lang yung literal na pahinga sa akin. Bagay, totoo na. Okay, so dumaka naman tayo sa pinaka-last question naman natin, which is, dahil nga may binuo kang grupo, which is ang Okta, yan. Gusto din namin malaman as a founder and mentor, anong gusto mong mangyari sa grupo mo? I mean, anong dream mo para sa amin, sa mga Okta models mo, sa mga Okta members mo? Okay. Since day one kasi talaga, kaya kami nagbuo ng group ng ganyan. Totoo yun na hindi naman talaga tayo magaling. Kumbaga kami, na mga mentors nyo, hindi kami ganun kahusay. Pero may knowledge kami to teach para ma-share din namin yon nang walang kapalit. Ang goal lang din naman din ng group is bawat isa sa atin, gusto ko, sabay-sabay tayong aangat, Mag-grow. sabay-sabay kayong mag-grow, at saka sabay-sabay tayong mababago. Pero mababago tayo sa tamang pamamaraan.
sa tama at saka sa tuwid na nalandas tayo mapupunta. Hindi dun sa mapapariwara kayo, hindi dun sa kung saan tayo nakikita na lugar, ganyan. Basta gusto ko, meron tayong disiplina, meron tayong unity. Yan lang naman ang saka lagi ko sinasabi sa inyo na maging humble lang talaga tayo, and bibigyan tayo ni Lord talaga ng blessings pag naging humble tayo sa bawat ginagawa natin at sa mga taong nakakakilala sa inyo. Yan. Yun. Be kind and humble always. Yun naman talaga. So, thank you, Coach, sa pagsagot sa mga katanungan namin today. Thank you, Madam Nobeline. Grabe naman talaga. Alam mo, nakaka-inspire din talaga yung story mo, no? Kasi kahit ako, marami din akong naranasan, ganyan. Pero, grabe, saludo din ako talaga sa'yo, Coach, kasi nakakaya mong pagbalansehin yung sa lahat ng mga bagay-bagay ba. Ngayon, dahil birthday mo, syempre, greet ka naman namin ng happy birthday. At sana lahat kami makapunta yan, ganyan. Pero, kaya nga. alam mo na. Huwag ka na masyadong umasa. Kasi, masakit umasa. Shout out sa mga okta dyan. Baka naman, makapunta kayong lahat. Pero impossible kasi makapunta. napakahirap nyo talagang buuin. Kaya nga. Pero, Coach, ano yung mga susunod mo pang plano tungkol sa okta, sa grupo mo ngayon? Sa group? Mga plano pa Ayan, marami tayong pasabog yan. Abangan nyo yung mga pasabog ng Okta Model. Kasing pasabog Hindi yan. pa tayo natatapos. Nagsisimula pa lang tayo. Wala pa tayo sa maganda. Ano yun? Wala pa Abangan tayo nyo. sa anong klaseng part yun? Anong part yun? Basta wala pa tayo sa climax. Wala pa tayo sa exciting part. Wala pa tayo sa exciting part. Yun. Nakalimutan ko. Basta yun. Papunta pa lang So tayo. ayun, ano ka na, to end this interview. Siyempre. May pa-interview na tayo ha. May pa-podcast na tayo. Yung message mo. Yung message mo. Kung ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo, sa family mo, sa mga kaibigan mo, and everything. Go. It's your time to shine. Charis? Hindi, gusto ko lang din sabihin na na walang taong perfect talaga. Walang taong perfecto, lahat tayo nagkakamali. Hindi naman tayo pinanganak na lahat ng ginagawa is tama. Ako bilang matanda sa grupo, sa Okta Models, syempre, marami na ako naranasan. Kaya gusto ko lahat ng pagkakamaling nakikita ko, kino-correct ko talaga kayo. Tsaka huwag kayong magagalit kung ako ay sobrang stricto kasi para din naman sa inyo yun. Hindi naman din ako magiging stricto at hindi ko kayo papagalitan kung hindi ko kayo mahal bawat isa. Nanay. Mahal ko kayo kasi ako na yung tumatayong magulang nyo ba? Ako na yung kumbaga tinuturing yung pangalawang magulang dito. So, kailangan kong pangalagaan din kayo. Kailangan ko din kayo bigyan din ng importansya bawat isa sa inyo. Huwag kang iyak. Hindi tayo iiyak. Bawal umiyak. Tapos ganun. Sana, after, malapit na akong gumraduate dito, after na mawala ako dito sa Taiwan, magkita-kita man ulit tayo. Sana, ganun pa din. Same as Okta na nabuo natin dito. Ay same as Okta family. Kung saan tayo mapadpad lahat. Sana pa rin, magkita-kita pa rin tayo ng walang kalimutan. Walang kalimutan talaga. As in, magkakapatid, magkakapamilya, ganun. Yun lang naman ang gusto ko. Yun. Let's give a round. Let's, basta yun, palakpakan natin sa Coach. Ang bobo ng interviewer. At abangan nyo ang mga susunod nating pasabog sa Okta. At saka may na tayo guys, siguro nag-iisip-isip kami na feeling ko tutuloy namin tong podcast na Podcast tayo. Gaya-gaya tayo. Charis joke. Original naman. Huwag tayong basta Kaya abangan yun nyo yung ibang members natin. Hindi lang ako yung nag-start. Kami lang yung nag-start. Pero lahat ng members ng Okta Models. Yan. Magpo-podcast tayo guys. To know who you are. Ayan. Kung para discover Okta more. Para ma-discover nyo din kung sino ba at ano ba ang Okta Models.
you so much guys sa pakikinig. And happy birthday to me. Happy you, birthday guys. to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, cat na. Mga bago. Yun, dun lang nakita. Yun lang yung exposure na visit. Isang sirena, kahit ano nung gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Doon na may tubig, ang sinisisi, naglalakihang mga braso, sa'ki dumidikdik. Doon na may tubig, ang sinisisid sa patagalan ng paghinga. Sa'kin kayo ay bibili, lumipas sa mga tao na nagsipag-asawa, aking mga kapatid. Lahat sila'y sumama, nagpakalayo-layo, ni hindi makabisita. Kakain na po itay, nakahanda ng lamesita. Patawad sana sa lahat ng aking nagawa, di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha. Dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki,